Good day mga ka-stroke. For today's video ay i-share ko po sa inyo ang isa sa nagpagaan sa aking kamay at malaki rin na itulong nito sa balikat at saka sa elbow. So, ipapakita ko po sa inyo yan step by step. So, samahan nyo ko hanggang sa uli. At kung bago ka pa lamang po sa aking channel, please like, subscribe at nyo rin i-hit ang notification bell. So, umpisa po natin. Samahan nyo ko hanggang sa uli. Ang first step po natin ay kung naitataas mo na rin lamang ang iyong kamay na ganyan, ayan, naitataas mo. Basta ganyan, hindi yung isinasamang balikat na ganyan, yung tumatagilid kang ganyan. Kailangan nakadiretso. Itataas na ganyan. Pag naitaas natin ganyan yan, dito natin mararamdaman ang bigat niyan sa elbow at saka dito sa forearm. Mabigat po siya dyan. Ayan. So, dapat sanayin natin na sanayin siya nang itinataas na ganon araw-araw. At mahalaga rin ang repetition. So, umpisahan natin, papaganito. Ayan. Pwede natin gawin yan ng 10 repetition o mas higit pa kung kaya. Ayan. Kasi sa palagay natin gagawin ito, ay masasanay siya at matetrain. Babalik sa kanya yung dati niyang normal na galaw. Ayan. Ganyan, gawin natin. So, bilangan natin, sample natin ang 5. 1, 2, 3, 4, and 5. Pero siyempre, kailangan, bago natin gawin yon, kailangan nakakonsentrate ang ating isipan. At saka ang ating puso ay dapat panatag. Yung walang galit. Ayan. Kailangan nakakonsentrate. Sumasang-ayon dapat ang utak din sa mga ginagawa nating physical activities. Ayan. Again. 1, 2, 3, 4, and 5. Ang next naman natin gagawin, pangalawang step, ay tatas ulit natin siya ng ganyan sa harap, sa front. Ayan, ganyan. Tapos, idiliko natin papaganto sa may balikat. Ayan, medyo mahirap na yan. Ayan. Paganyan. Para masanay din ang kanyang elbow. Ayan, ganyan. Dumating yung aking anak Dulo. Ayan, pag ganyan. Gawin natin lagi yan kung kaya ng 10 repetition din o mas higit pa, ay mas maganda. Ayan, pero sasample natin ng 5 para rin yan sa elbow at sa balikat. Kasi ang balikat at ang elbow ang pinagkukuhanan ng bigat. Pagka nasanay kasi yan, dyan na magmumula yung gaan para naiwas-iwas mo siya ng naiwas-iwas at magamit mo siya sa normal na galaw. Kahit pa ikaw ay ischemic o hemorrhagic. Okay, so gawin natin. 1, balik, tapos baba. 2, 3, 4, and 5. So, sinampol ko lamang po ang 5. 5 repetition. Mahalaga po ang may bilang at mahalaga rin ang repetition. Ayan. So, gawin po lagi natin yan. And the last but not the least, ayan.
So, medyo pahirap na ng pahirap, no? Pero kailangan gawin natin yan. Ayan. So, basta't lagi siyang itatas na ganyan sa front. Sunod naman ay palabas. Ayan. Tapos, balik. Ayan. Ayan. So, gawin din natin yan ng 10 repetition. Okay. Pero sa sample ko po ay 5 repetition. Ayan. So, ganito po. 1, balik. 2, 3, 4, and 5. Ayan. So, sa araw-araw natin gagawin yan, malaki may tutulong yan sa balikat para masanay. Ang importante kasi dyan ay naigagalaw siya na naigagalaw sa araw-araw. So, kung gagawin natin yan everyday, ay malaki may tutulong niya para gumaan siya. Kasi itong balikat, ang pinagkukunan, elbow, at saka dito sa forearm, kaya kailangan dapat siya ay itinetrain sa paggalaw. Yung mga exercise na ipinakita ko po, ay gawin po natin yan araw-araw kung maaari. Kasi kailangan talaga sa kanya, araw-araw siya ay may iginagalaw. At malaki may tutulong yan para manumbalik ang normal na galaw. At ang bilis. Kung hindi man siya 100% na bilis, ay yung mahalaga ay na gumagalaw siya ng normal. At yung makasabay ka sa normal na pamumuhay. Kadalasan kasi, iniisip natin na yung pag-exercise natin ng pag-exercise ay parang walang progress. Ay naitatas mo na nga kamay mo na ganyan eh. Ibig sabihin, hudyat na yon. Hudyat na yon na makaka-recover ka. Basta naitas mong ganyan, naigalaw mo siya, ay umpisa na yon. Ang gagawin lang natin ay i-develop na lamang natin siya sa tamang galaw. At saka mabagaan ang ating kamay kasi mabigat yan eh, pati paa eh. Ganun eh. Kailangan na-train siya na na-train. Ang importante dyan ay yung kahit nahihirapan ka, ay yung tuloy-tuloy ka. Yan. Kailangan hindi ka sumusuko kahit nahihirapan ka. Kasi no pain, no gain. Ang mahalaga dyan ay yung huwag ka mawala ng pag-asa at saka patuloy ang iyong laban. At dyan mo makakamit talaga ang iyong pag-recover. Minsan, naiinip tayo kasi sa totoo lang naman talaga, kagaya ng ischemic at ng hemorrhagic, ay talaga may katagalan ang progress ng paggaling. So, kailangan talaga, tiyaga lamang talaga, dire-diretso, tuloy-tuloy, para mabalik siya sa kahit konti sa normal na galaw. Yung may ikot mo siyang ganyan, para makapalakpak ka, ganyan, magamit mo sa kapaki-pakinabang na bagay ang ating kamay. Basta dire-diretso lamang. So, yun lang po ang masasabi mga ka-stroke. At sana po ay malaki ang naitulong nito sa inyo at sana ay gawin ninyo. At hangad ko rin ang inyong pag-recover mga ka-stroke. Kaya sinashare ko ito mga bagay na ito. At yan ay totoong nagpagaan sa akin ng kamay at malaki talaga ang naitulong. So, sana pagpalain tayo lahat ng Panginoon, tinutulungan tayo ng Diyos, tulungan mo rin ang iyong sarili. Maraming salamat po. Basta tatandaan natin, tayong lahat ay gagaling, lalakas, at titigas.